Yan, hello guys, welcome ulit sa ating channel. So panibagong update na naman tayo dito sa Pasig River Esplanade North. So dito po yan sa Maynila. So ikot-ikot na naman po tayo ulit. So sumilip lang po muna tayo dito sa Phase 1C. So silipin lang po muna natin ito. So ito po yung Phase 1C. Kung mapapansin nyo po, marami pong namamasyal dito. So tara, ikot na tayo mga tropa. So huwag na natin patagalin. Samahan nyo po ulit si JR Doria TV. Let's go guys! Yan mga tropa, ikot din tayo dito sa Maestranza at saka sa Port Santiago River Wall. So tara, silip-silip din tayo dito, no, dito sa pasyalan dito sa Maestranza din. Yan, tara, baba na tayo mga tropa. Yan, so nandito po tayo sa taas po ng Binondo Intramuros Bridge ha. So dito muna tayo tumambay mga tropa. Yan, silip mo po muna tayo dito sa top view dito sa sa Plaza Mexico po, no. Dito muna tayo sa top view ng Plaza Mexico. So today po ay March 3, 2025. Ngayon po ay Monday po, no. So ito na yung ikatlong araw po para sa March po. Yan, so ito po yung ganap. Mamaya bababa po tayo. For the meantime, nag-spot po muna tayo dito sa taas. Sumilip-silip po muna tayo. So ito yung ganap ngayon sa Plaza Mexico. Yan, dito na din po ang Plaza Mexico din. Then papasok na po tayo doon sa Maestranza. Then papunta na din po tayo ng Port Santiago River Wall. Yan, so tara, baba na tayo guys. Simulan na natin yung pag-iikot dito. Alamin natin kung ano yung latest dito sa pasyalang ito, kung ano yung nabago. So tara na, simulan na natin. Yan, so nandito na tayo sa loob ng Maestranza po, no. So ikot-ikot tayo. So ang latest lang update dito sa Maestranza po, wala na po pala yung ating yung basar dito, no. So tinanggal na. So nagkaroon lang pala ng basar dito noong Friday, Saturday, ta Sunday. Tapos pagkatapos po tinanggal na po. Mukhang siguro magsisimula na po sila sa panibagong proyekto, kaya siguro tinanggal na din po muna yung ating food stall dito, no. Yan, kung mapansin nyo na malinis na po. So ito po yung ganap. Yan, so ito naman po matatanaw po natin itong Binondo Intramuros Bridge. Yan, so matatanaw po natin. Tapos yung dinanan naman po natin kaganina, ayun po yung Plaza Mexico naman po. Yan, so ito po guys yung Plaza Mexico po. So ito po yung ating pasyalan. Ayan, so mapapansin natin na marami na pong nag-iikot-ikot dito at dumadaan-daan. At marami na din po na namamasyal po, no. Ayan, so mapapansin din natin may mga kababayan tayong galing din po sa taas ng tulay na bumababa dito. Tapos yung iba naman po nakaporma po na pang jogging po. Ayan, so meron na po silang bagong spotted na pasyalan na pwede ka po mag-exercise, mag-jogging, di ba? Maganda-ganda talaga tong lugar na to. At ayan, at salamat at binuhay po itong lugar na to, no, itong Ilog Pasig, at gawin pong pasyalan, di ba? Kaya nakaka-amaze po. Kung dati patay itong lugar, ngayon po open na po, pwede na pong pasyalan, open to the public na po, di ba? Kaya hoping itong project na po to magtuloy-tuloy pa po at lalo pa pong mapaganda, hindi lang po dito sa Maynila, kundi sa iba pa pong lugar ng Metro Manila. Yan, dito po sa area mukhang ano muna, temporary close po muna dahil naglagay po sila ng yellow tape po, no, for the meantime. Ayan, so hindi po muna pwedeng sandalan itong baluster na po. Puto, mukhang may inaayos po sila. Ayan, so ito yung itsura po muna. Ayan, yan, lakad-lakad po muna tayo. Ayan, mapapansin natin yung mga kababayan natin. Ito yung mga namamasyal po dito sa Maestranza po, no. Ayan, so kung hindi nyo po alam, itong Maestranza na po ito ay dati pong
kumbaga madamo, masukal, ayan, etc. na hindi mo talaga pwedeng mapasyalan. Pero ayan, salamat po sa pagkakataon at nagkaroon po tayo ng magandang pasyalan dito. Ayan, so nag-effort po ang ating government o yung DSUD, Department of Human Settlement and Urban Development, para pagandahin po ang Ilog Pasig, diba? Grabe, napakaganda. At saka eto, hindi po dito lang nagtatapos itong project ha. Meron pa po dito aayusin. So may mga idadagdag pa po sila. So abangan natin kung ano pa po yung mga exciting moment na idadagdag po dito sa Maestranza po hanggang po sa Port Santiago River Wall. Yan, so ito po yung mga painting natin, no. Yan, meron po tayong tinikling mga sayaw ng ating Pilipino. Ayan, tapos meron na ding gitara, no. Tapos dito naman yung yung first mass at Lima Sawa. Ayan, so nagkaroon po ng first mass dito. So ito po yung mga painting, no. Magiging siguro ito yung gagamitin nila para sa concrete wall. Ayan. Tapos ito po yung sa cathedral. Ayan. Golden Years of the Philippines. Yan, tapos ito naman po yung gera, no, kay MacArthur. Tapos ito naman po yung Constitution of the Philippines. Yan, tapos may mga hapon din, no. Ayan, so ito po yung mga pangyayari sa Pilipinas. May ayan, tapos ito po si Andres Bonifacio naman. Yan, di ba? Yung KKK. Ayan. Hanggang sa ayan, mamatay si si Jose Rizal, yan. So ito yung mga ganap dito sa mga painting, no. Tapos meron pa pala etong no, ano ba to? Mga pari ba to? Yan, hindi ko alam kung ano to. Kung ano ang ibig sabihin nito ng painting na to. Ayan, so alamin natin kung ito yung gagamitin dito sa wall. Kung sakaling magsisimula na po sila. Yan, dito din po, no, meron po tayong yellow tape. Yan, meron din po tayong yellow tape dito. So meron din po inaayos dito, no. So temporary may inaayos po dito sa area. Yan, so dito may inaayos po sila, no. Nag-aayos po sila dito. Busy yung mga kababayan natin. So ito po yung ganap dito sa Maestranza naman. Mukhang may inaayos pa rin sila, may hinahalo-halong semento. Ayan. So kahit na ayos na po to at may namamasyal, ayan, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga masisipag na construction worker para ayusin na itong Maestranza po. Yan, tuloy-tuloy pa rin po yung beautification dito sa Maestranza, no. So ang ginagawa po nila dito, mukhang yung isa may yung concrete curtain, no, dito sa may esplanade, no. Ayun yung ginagawa nila. Yan, so ito muna yung kaganapan dito sa Maestranza, no. Yan, so mapapansin natin may nagko-construct pa rin. So may mga inaayos pa po sila dito, no, para dito sa may gilid ng river walk. Yan, so may ginagawa po sila. So naglalagay po sila ng curtain wall,
curtain wall. Ayan. Ayan po yung nilalagay nila. Ayan, sorry po kung medyo nabubulol tayo ha. Sana po maintindihan nyo po yung ating sinasabi. Ayan, salamat. Yan, naglagay po sila dito ng trapal para po kung sakaling magsesemento sila, hindi po masesementohan itong o madadamage o magkakaroon po ng ano ba tawag doon, ng mansya etong parang yung daanan ng mga bike, no. Ayan. Kaya tinabunan po nila. So ito, ayan, para hindi po magkaroon ng mansya. Ito para meron pa po palang ano, no, natapakan po ng aso, no. Ayan, may footprint ata ng aso dito. May tumapak. Ayan. Yan, hindi lang po natin masyadong makita yung ginagawa nila dito sa gilid, pero tuloy-tuloy po yung pag-aayos nila dito sa gilid. Ito ata parang sinisimentohan nila. Ito mga gilid na to. Tapos naglagay po sila nitong ano ba tawag dito, nakalimutan ko. Scaffolding po. Ayan, naglagay po sila ng scaffolding. Ayan, para at least umalalay sa kanila sa pag-aayos dito. Yan, so mapapansin natin meron pong dumadaan na barge dito sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. Yan, lakad-lakad pa tayo mga tropa. Punta tayo sa pinakadulo po ng netong bagong esplanade na to, no. Maestranza po at saka Port Santiago. Ayan. So nakamasyal po tayo ngayong Lunes, March 3 2025 dito, no, para at least ma-enjoy nyo din po yung pamamasyal kahit na wala po kayo dito at virtual lang po. At least nakikita nyo po kung ano yung mga kaganapan dito sa Maestranza at saka po sa Port Santiago River Wall. And ito po pala yung study para po pala dito sa informal settler houses along rivers. So ang pinakamataas po ay Metro Manila, sumunod po yung Pasig, sumunod po yung Taguig, at ang pinakahuli po ay Mandaluyong. Ayan, grabe, no, ang dami sa Maynila, ang daming informal settler malapit po sa river. Ayan, mukhang challenge ito para sa government, para paano ilipat ito mga kababayan natin, no, para mapaalis po dito sa Ilog Pasig. Ayan, so sa Metro Manila aabot po ng 936,027. Tapos dito naman sa sa Pasig 207,476. Tapos susunod naman po ang Taguig 35,000. Tapos susunod naman po ang Mandaluyong, ayan, 33,000. Yan, so ganyan po kalupit yung yung challenge po, no. Ayan, so yung mga tao siguro dito, pero ang estimated po na informal settler houses along Pasig River is nasa 30,527. Ayan po. Yan, so meron din tayong mga bike na umiikot dito, no. Yan, at may mapapansin din tayo mga na foreigner na namamasyal din. Yan, di ba? Masarap na mamasyal dito. Basta tuloy-tuloy lang po yung project ng ating government. More esplanade pa po, hindi lang dito sa Maynila. Yan, meron din palang inaayos dito, no? Para saan kaya itong inaayos nila? Yan, so ano ba to? Ilalagyan ng pangalan o something, basta inaayos nila. So makikita natin siguro doon sa kabila kung ano itsura na ito. At makikita siguro natin dito sa kabila, no, kung may ilalagay silang pangalan dito.
Kasi para siyang nag-extend, no. Yan, parang meron pong isda na lumulutang po dito, no. Yan, kung mapapansin nyo po ba, makikita nyo. Yan, parang dami nila. Yan, hindi ko lang alam kung malinaw yung kuha ko, ah. Yan, pero maliliit pa po sila, mga tilapia po. Yan, so ito po mga itsura yung mga tilapia po dito na Ayan. Na nagkukumpulan po. Ang dami. Yan, so ito may ginagawa po dito. Kaya lang, ayan, hindi pa kasi tapos eh. Kaya hindi natin alam kung ano yung ilalagay nila dito o may isusulat po. Pero abangan natin pag natapos itong project. So, sa ngayon, inuuna po muna nila yung mga gilid ng baluster, no, dito sa baba. Ayan, so ito muna yung inuuna nilang ginagawa. Pinapaganda po nila siguro yung itsura dito, no. So may mga dagdagan sila para magkaroon po ng something, parang mga wall na pampaganda, no. So naglalagay ata sila ng mga dekorasyon dito. So ito po muna yung ginagawa nila. Yan, nandito naman po tayo sa may cover na wall, no. Ayan, mukhang itong wall na to is aayusin pa, no. So abangan natin kung kailan to aayusin. So for the meantime, tinakpan po muna itong wall na to, no. Tapos ito naman po yung may mga picture dito. So ito po yung itsura ng wall before, nung time ng unang panahon. Ayan. So ito pinakita nila. Tapos may mga puno-puno pala doon sa may sa may Intramuros dati, no. Ayan, meron. Tapos ito naman yung future development para sa Port Santiago chamber. Yan, so ito magkakaroon po. So abangan po natin kung kailan po ito gagawin. Ayun, so dito din po yung wall na to, di ba? May mga halaman din, tapos merong upuan. Yan, so ito yung kakalabasan niya. Mas pinaganda siya, no. Yan, kailan kaya ito gagawin? So abangan natin kung kailan gagawin. Yan, tapos dito naman tayo sa may Port Santiago na tayo, Port Santiago river wall. Ayan. So naglibot-libot po tayo ulit. So ngayon po ay Lunes, so mapapansin natin hindi ganun karami namamasyal ngayon, no, compare pagka Friday, Saturday, Sunday na punong-puno po yung mga tao dito na namamasyal. For the meantime, ito kuanti lang po muna yung namamasyal ngayon. Then pagka wala lang pong pasok, ayan, mapapansin po natin na ang dami na naman po namamasyal dito sa Port Santiago at saka po sa Pasig River Esplanade. And so i-remind pa rin natin yung mga kababayan natin na meron po dito ticketing booth na available po, no. So hanggang 8 to 6 PM po sila available itong ticketing booth. Pero parang extend sila. Ayan, mukhang nag-extend ata po. Pero tanong natin kung nag-extend sila yung ticketing booth dito. Yan, so yung ticketing booth pala dito nagbago na po ng schedule. So available na po yung ticketing booth to 8 to 8 ng umaga, tapos po 8 ng gabi po. Ayan, kung gusto nyo pong mag-avail po, ayan, meron po dito. Kung galing po kayo sa Maestranza, tapos papasok po kayo dito sa Port Santiago River Wall. So available na po. Ayan, meron pa rin pong cashier po na available po. Ayan, meron pa rin po na mag-a-accommodate po sa inyo. Ayan, di ba? 8 to 8 na po pala sila. Mag-a-accommodate. Ayan, meron pa rin po. Ayan. So available pa rin po para makapasok po kayo dito sa Port Santiago. Ayan. Isa sa magandang pasyalan din po dito, no. Ayan. Yan, lakad-lakad pa tayo. Punta natin yung pinakadulo, mga tropa sa. Yan, so dito naman sa dulo medyo hindi po ganun kaliwanag, no. Pero safe naman po dito kasi dito, ayan, kung mapapansin po natin, meron po mga guard po na nagbabantay.
Ayan, hindi naman po sila nagro-roofing pero mukhang secure naman po dito. Yun lang pagka ano ko yun lang opinion ko po. Ayan, kahit wala po nagro-roofing, mukhang safe naman po yung lugar dito. Yan, next time try naman po natin gumala dito ng mga alas 4 o kaya 4:30 para masilayan po natin yung ganda ng lugar dito, lalo na po papalubog po yung araw, no? Mas maganda pong pagmasdan at mas kakaiba po yung vibes, no? Para maiba naman po ang ating view. Ayan, kasi lagi tayo puro gabi namamasyal dito dahil po sa ating trabaho, gabi na po tayo nakakauwi. Ayan, kaya try naman po natin na umaga naman po mag-ikot-ikot dito. Yan, so nandito na po tayo sa pinakadulo po ng Port Santiago River Wall. Ito na yung pinakadulo natin. Yan, tapos babalik na po tayo ulit sa pinagsimulan po natin. So hanggang dito lang po muna ang Pasig River Esplanade po, no. So abangan natin yung next project naman ng mga susunod na esplanade na gagawin. So for the meantime, dito lang po muna tayo. So sa ngayon hindi pa po umaabot sa susunod na project para sa Delpan po. So mag-abang-abang po tayo. So dito naman po may nagbabantay naman po tayong security guard, yan, na nagbabantay dito para pangalagaan yung area dito. Yan, so ito na po yung pinakadulo. Tapos ito na po yung tower naman po ng Intramuros. Ayan. So ito po yung tower nila. Yan, so ito muna yung update natin dito, no. Dito sa magandang pasyalan ng Pasig River Esplanade dito sa Maynila.